Mukhang masaya kayo, sir ah. Hindi natiis na punan ni Mr. Cruz kay Rion habang sakay sila ng chopper paalis sa isla. Masaya lang ako na makitang maganda kinalabasan ng pangaagaw sa akin ni Carly sa babaeng pakakasalan ko sana. Si Mr. Cruz ay ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Rion Gay. Ito ang kanyang sekretary noong siya pa ang CEO ng Skylux Airlines. Pero dahil ipinasa na niya sa kanyang kapatid na si Carly Gay ang pagiging CEO, ay ito na ang kanyang kanang kamay sa pagtayo ng bagong kumpanya na kanyang binabalak. Si Mr. Cruz ang umaasikaso sa lahat habang siya ay nagbabakasyon sa isla. Sa tingin ko nga rin, sir, ngayon ko lang nakita na nakangiti ng ganun ng kapatid niyo si Sir Carly. Sang-ayon ni Mr. Cruz nang umikot ang chopper at natatanaw nila sa ibaba ng mansyon ng Isla Batan West ang magkayakap ng sina Carly at Mia Lim. Ibig sabihin, sa wakas ay happy ending na ang huling kabanata ng love story ng dalawa. Mas napangiti si Rio nang umayo siya sa kinauupuan. Kahit dehado siya sa nangyari, na nawala na nga sa kanyang pagiging CEO tapos naagawan pa siya ng fiancé, ay totoong masaya siya para sa kapatid. Salamat sa kanilang mga ninuno na kahit ipinanganak silang mayaman ay hindi sila mga naging ganid sa kapangyarihan at yaman. Ikinagagalak ni Rio na kabilang siya sa Gay Corporation, the one of the richest conglomerate dynasties in the country, thriving from the past to the present. Hindi sila naglalamangan, bagkos nagtutulungan sila sa bawat kumpanyang itinatayo ng bawat isa upang magtagumpay ang lahat. Makalipas ang ilang sandali na biyahe sa himpapawid, bumaba na ang sinasakyan ni Rio na chopper sa helipad ng isang luxury hotel. Alertong nakaabang na ang dalawang bodyguard niya roon. Thank you. Pasasalamat niya kay Mr. Cruz nang alalayan siyang makababa. Matikas at punong-puno ng otoridad na naglakad siya. Subalit dahil biglang may pumasok na babae sa pinto ng rooftop ay natigilan siya. Excuse me. Malungkot ang itsura na sabi ng babae. Walang anumang nilampasan sila nito. Dumaan pa ito sa malapit kay Rion kaya medyo nabangga nito ang braso niya. Nagdikit ang mga kilay ng binata, pero hindi dahil sa ginawa ng babae, kundi dahil sa nakikilala niya ito. No! Mabilis na pigil ni Rion sa isang bodyguard na kikilos sana para panagutin ng babae. I know her. Pagbibigay alam niya habang sinusundan ng tingin ng babae. Sir, si Miss Donette. Bulong sa kanya ni Mr. Cruz. Tumango si Rion. Ito nga ang babae, si Lunette Enshaw. Ang kauna-unahan niyang ex-girlfriend na muntik pa niyang maging bride sa kanilang secret wedding sana noon. Pero dahil biglang nag-inarte kaya hindi natuloy. Anong ginagawa ng babaeng to dito? Namamahang tanong ni Rion sa sarili paggawan. Kay Lunette pa rin ang kanyang tingin. Mauna na kayo, kakausapin ko lang siya. Pagkaway utos niya sa mga tauhan at naglakad na palapit sa dalaga. Lunette? Agaw pansin niya nang nasa likod na siya nito. Ang nakatanaw sa kawalan na dalaga ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Rion, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Dito na ako nakatira sa Velvet Place. Umawang ang mga labi ni Lunette. Saglit na namangha pero agad din namang bumalik ang kalungkutan sa mga mata. How about you? Anong ginagawa mo dito? Wala. Naisipan ko lang magpahangin. Napatitig si Rion sa mukha ng dating nobya. Lunette didn't change at all, except that she had become even more gorgeous and more beautiful. Siguro ay dahil nag-mature na ito. Alam na lalong ayusin ang sarili. Sige na, iwan mo na ako, Rion. Baka may gagawin ka pa. Huwag ka mag-alala, nagpapahangin lang talaga ako. Pagtataboy sa kanya ni Lunette, walang takot na sumamba na ito sa concrete railing ng rooftop. Umupo roon na parang taris lamang ng bahay ang inuupuan kahit napakatayog na yun at kaunting pagkakamali lamang ay siguradong durog ang utak ng sino mang mahuhulog sa building na yon. Hindi siya naniniwala, kaya kaysa sundin ito ay ginaya niya ito. Tumabi siya dito ng upo. Anong ginagawa mo, Rion? Hindi ka ba aalis? Hindi ka ba busy ngayon? Hindi ba CEO ka ng Skylux Airlines? Nakaka-touch naman. Nakikibalita ka rin pala tungkol sa nangyayari sa buhay ko. Tumigil ka. Napapabalita ka lang minsan sa TV kaya alam ko. Ganun ba? Kaso mukhang hindi ka na nanonood dahil huli ka na sa balita. Hindi na ako ang CEO ngayon. Ang half-brother ko nang si Carly ang pumalit sa akin. Talaga? Pinalitan ka na? Kawawa ka naman. Masama ka sigurong CEO kaya ka na karma.
Sayang, pinagmamalaki ko pa naman sa mga kaibigan ko na naging ex-boyfriend ko ang CEO ng Skylux Airlines. In a manly way, tinaasan ni Rion ng kilay ang dalaga. Mukha ngang wala talagang nagbago sa babae. Wala pa ring preno ang bibig nito. Bakit? Mali ba ako? Suplado ko nga noon eh. Masama ang ugali with the heart. Talagang pinaalala pa yun ng babaeng pasaway. Walang salitang ibinuntong hininga ni Rion ang frustration. Pwede ba na hindi akong issue rito, Lunet, kundi ikaw? Anong ginagawa mo rito sa rooftop? Nagpapahinga nga, di ba? Hindi ako naniniwala. Noon pa man takot ka na sa araw dahil kamo, ayaw mong umitim. Ano't magpapahangin ka na tirik ang araw? Sige nga. Unti-unti ang pangiwi ng mukha ni Lunet. Tumingala ito sa langit. Hindi pa naman masyadong mainit dahil nasa 9:09 pa lamang naman ng umaga. Umamin ka. May binabala ka bang masama, Lunet? Wala ah. Sinungaling. Wala nga sabi. Ang kulit mo. Ginulat niya ito. Pabigla niya itong hinawakan sa balikat at sinubukang itulak. Ano ba riyon? Nagtitili si Lunet sa takot. Napakapit ito sa kanyang braso at nang makuha ang sarili ay pinalo siya. Bakit ka nanunulak? Paano kung nademonyo ka at natuluyan akong nahulog ha? Kahit kailan talaga masamang ugali mo. Seriously? Takot ka pa pala na mahulog pero lakas ng loob mong umupo dito na parang siya mang buhay mo. Napahiyang nagyuko ng ulo ang babae at inayos ang pagkakaupo. Bumuntong hininga naman si Rion. Kung ano man ang problema mo, may solusyon dyan, Lunet. Nangilid ang luha sa mga mata ni Lunet. Paano? Mamamatay din naman ako. What are you talking about? Anong mamamatay? Huwag ka nga magbiro na ganyan. Saglit na natigilan si Lunet. Anong meron sa'yo? Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin, Lunet. Napakalalim na buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga. Ang tagal din na natahimik. Lunet, kinailangan pa itong hawakan sa braso ni Rion upang magbalik sa sarili. Bigla ay parang maduduwal si Lunet, tapos ay napahawak ito sa tiyan. Nandiri na inilayo bahagya ni Rion ang sarili nito. Pero nang may pumasok sa isip niya ay naging nanghaakos na ang titig niya sa dating nobya. Wait, don't tell me buntis ka. Inirapan siya ni Lunet. Anong sinasabi mo riyan? Huwag mo nang ikaila. Kung ang pinaproblema mo ay dahil buntis ka, mas lalong hindi pwedeng masamang binabalak mo. Maawa ka sa bibi mo at matakot ka sa Diyos. Napamaang si Lunet. Ano, tama ako. Buntis ka nga, no? Oo, buntis ako. Magdadalawang buwan na siguro at ayaw kasi akong panagutan ng nakabuntis sa akin. Natatakot din ako kay nanay at tatay. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa kanila ang kasal muna bago buntis. Baka itako nila ako agad oras na malaman nilang nauna ako magbuntis. Mabilis siyang napasulyap sa tiyan ni Lunet. Kaya gusto ko sana makipagbalikan sa boyfriend ko bago ko aminin sa kanila. Dagdag pa ni Lunet. Nakausap mo na ba ang ama? Paano mo nasabi na ayaw kang panagutan? Mas naging kahabag-habag ang itsura ni Lunet. Napayuko ito ng ulo habang balisa na nagkikiskisa ng mga kamay sa kandungan. Ang totoo, nung unang buwan pa lang na hindi na ako dinatnan ng buwan ng dalaw ko, sinabi ko na sa kanya, pero wala lang ang reaksyon niya. Siguraduhin ko raw. Ngayon namang sigurado na ako parang pinagtataguan na niya ako. Ayaw niya akong pagbuksan ng pinto kapag pinupuntahan ko. Pinuntahan mo siya? Oo, kaya nga ako nandito sa Velvet Palace dahil dito siya nakatira. Pero kanina pa ako sa suite niya. Hanggang ngayon hindi pa niya ako nilalabas. Wala nang nasabi si Rion. Napatitig na lang ulit siya sa dalaga. Hanggang sa dumako ulit ang tingin niya sa tiyan nito dahil narinig niya ang pagkalam ng sikmura nito. Halika. Tumayo na siya. Saan? Nagugutom ka na dahil sa paghabol sa walang kwentang lalaki na yun. Pakakainin kita. Talaga? Inilahad ni Rion ang kamay nang nakaapak na siya sa sahig ng rooftop. Oo, at huwag kang pasaway. Alalahanin mo na may pananagutan ka na dyan sa sinapupunan mo. Masama na ginugutom mo ang sarili mo. May kung anong ningning na dumaan sa mga mata ni Lunet. Panandalian nga lang ulit dahil nabalutan agad ng kalungkutan. Come on. Pamimilit ni Rion. Saglit na napatitig pa sa palad niya si Lunet bago nito yun inabot. Napangiti naman siya at tinulungan na itong makababa. Salamat, Rion. Huwag kang kikiligin. Ginagawa ko to para sa baby mo. Inismiran siya ng dalaga.
Hindi ka pa rin nagbabago. May sayad ka pa rin sa utak. Minsan matino, minsan sira ulo. Ikaw naman, pasaway pa rin hanggang ngayon. Hindi na napigilan ni Rion ang pagngiti. Kasunod niyon ay ang pagpapatiunan na niya ng lakad na nakapangmulsa ang dalawang kamay. At sa laki ng mga hakbang niya ay naiwan niya agad ang dalaga. Hoy, sandali! Para namang tikbalang to kung makahakbang. Nagmamadaling hinabol siya nito. Kasalanan mo yan. Maliit ka kasi kaya ang liit ng hakbang mo. Hindi first time ni Lunette na mapunta sa lugar ni Rion. Maliban kasi sa dati silang magkasintahan na muntik pang ikasal ng pasikreto dahil sa kanilang kapusukan, ay magkababata rin sila. Magkapit-bahay sila noon nang hindi pa ito nahahanap ng mayaman nitong ama na si Chairman Samuel Gay na siyang nagmamay-ari ng Gay Corporation na binubuo ng naglalakihang kumpanya sa bansa. Dito ka muna, Lunette. Umupo ka. I-relax mo ang sarili mo. Manood ka ng TV. Sabi sa kanya ni Rion nang makarating sila sa presidential suite na inuuko pa nito sa naturang building. Saan ka pupunta? I'll cook for you. Hindi pwede na instant food ang kakainin mo. Napakagat-labi si Lunette. Nagilty siyang napahima sa tiyan dahil kagabi cup noodles lamang ang kinain niya. Walang imig na sinundan niya si Rion ng tingin nang pumasok ito sa may kusina. Hahayaan niya sana ito pero hindi siya nakatiis. Sumunod siya. Anong lulutuin mo? Prenting umupo siya sa isang stool ng kitchen island. Nagulat si Rion pero saglit lang. Nagsusuot ito ng apron. Hindi ba sabi ko dun ka lang? Pangit ang mga palabas sa TV mo. Pagsisinungaling niya. Saka gusto kong matiyak na safe ang lulutuin mo. Baka bigla mong maalalang ginawa ko sa iyong pang-i-Indian sa kasal natin. Tapos maisipan mong lagyan ng lason ng pagkain ko. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Lunette. Sa tingin mo magagawa ko yun ngayong alam kong buntis ka? Malay ko ba kung pinutol ni Rion ang mga walang kwentang pinagsasasabi ng dalaga sa pagbagsak nito sa palayok na lutuan. Ang ingay mo. Can you just sit and wait until I'm done cooking? Tumahimik naman si Lunette. Nga lang ay makulit pa rin ang mga labi niya nangunguso-nguso. Kung saan-saan din napapadpad ang nag-oobserbang tingin niya sa kabuuan ng marangyang kusina. Wala kang kasama rito, Rion? Like, kasambahay ganon? Wala. Simpleng sagot ng binatang abala na sa niluluto. Gusto mong magkaroon? Ayoko. Bakit naman? Ayoko ng ibang tao sa bahay ko maliban na lang kung mag-aasawa na ako. Kahit pansamantala lang nakasama sa bahay para may gagawa sa mga house chores mo. Katulad niyan, ang pagluluto. Hindi na siya sinagot ni Rion. Mas naging abala na ito sa pastang niluluto. Natakam naman si Lunette. Dahil doon ay hindi na niya kinulit ang binata. Tahimik na siyang naghintay ng maihayin sa harapan niya ang masarap na pagkain. Hindi ka pa rin nagbabago pagdating sa pagluluto. The best ka pa rin. Makulit niyang paghatol sa niluto ng binata nang iyo'y kanya ng tikman. Huwag mo na akong inuuto. Finish the rub then go home. Gusto ko namang matulog, okay? Natigil si Lunette sa pagsubo ng tinidor na may nakaikot na pasta. Pwede bang dito muna ako? What? Bulalas ni Rion. Ibinaba ni Lunette ang tinidor. Kako, pwede mo ba akong ampunin kahit ilang araw lang? Siyempre hindi pwede. Grabe ka naman, Rion. Parang wala tayong pinagsamahan ah. Padaskol na inalis ni Rion ng apron sa katawan, saka walang anumang hinablot ang isang kamay ng dalaga. Umalis ka na. Lumaki ang mga mata ni Lunette. Hindi pa ako tapos kumain, oy. Kinuha ni Rion ang plato at ipinahawak sa kanya. Dalhin mo na lang yan. Basta umalis ka na rito. Hindi pwede. At bakit hindi pwede? Hindi pwede dahil wala na akong tutuluyan, Rion. Pag-amin niya na sandaling nagpatigil sa binata. Pero pagkaway binaliwala rin ang sinabi ng dalaga. Pues, hindi ko na problema yun. Alis na. Maawa ka naman lalo na sa bibi ko. Tinulungan mo na ako sa bala kong masama kanina. Isagad mo na, Rion. Para naman tayong walang pinagsamahan eh. Muntik mo na ako maging asawa noon. Baka nakakalimutan mo. Mapang-asar na ngumiti si Rion. Yun nga ang dahilan kaya pinapalis na kita. Dahil dun sa pinagsamahan natin na parang bangungot. So get out. Grabe ka naman. Sige na, alis na sabi. Anime wala na talagang awa si Rion na ipinagtulakan ng dalaga. Sinasabi ko sa'yo, kapag umalis ako rito, babalik ako sa rooftop at tatalo na talaga ako.
Mistulang wala pa rin naririnig si Rion. Itinulak pa rin nito si Lunette hanggang sa mailabas nito sa pinto. Rion, wait! Wait! Subalit nagawang kumapit ng dalaga sa hamba ng pinto kaya hindi yun naisara agad ng binata. Siyempre ayaw naman nitong masaktan si Lunette. Ganito na lang, gawin mo na lang akong kasambahay. Kasambahay for free. Walang bayad. Basta pumayag ka lang na tumira ako dito pansamantala. Sige na, Rion. Ayaw mo naman siguro sa kasada ako matulog, di ba? Sabi nga ayoko. Madiing pagtanggi pa rin ito. Inisa-isa nitong tanggalin ang daliri ni Lunette na nakakapit sa hamban ng pinto. Please naman, maawa ka sa amin ng baby ko. Wala akong responsibilidad sa inyo. Doon ka sa tatay niyo tumira. Rion! Tili na ni Lunette dahil sa isang daliri na lang niya nakakapit. Bye. Mapang-asar na sabi naman ni Rion nang itulak talaga nito ang talaga at isinara na nito ang pinto. Mabuti na lang talaga at soundproof ang presidential suite nito. Kahit magtitili o magwawala si Lunette ay hindi na rin nito maririnig ang babae. Sa labas nga ay binayo-bayo ni Lunette ang pinto ng suite ni Rion. Sinipa-sipa na parang bata. Muntik pa niyang ibalibag ang babasaging plato. Naisip lang niya na mamahalin yon kaya nang hinayang siya. Inis na kinuha na lamang niya ang tinidor at parang si Chucky Del siya na iniambay yun sa pinto. Wala kang awa, Rion Gay. Kasabay ng inis na pagsinghal niya. Hindi siya makapaniwala na sa araw na yon ay dalawang lalaki ang umindyan sa kanya. Ang sama niyo, nakakaganti din ako sa inyo. Oo, kasama kang gay ka kasi wala ka ng awa sa akin. Porke ex mo na lang ako, ganito na ang trato mo sa akin. Makikita mong lalaki ka. Sa huling sipa sa pinto ng suite ni Rion ay nagpasya na siyang umalis dala-dala ang plato ng pasta. Wala siyang choice kundi ang umuwi na lang muna. Sakto na nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Huwag ka muna umuwi dito, ate. Nalaman na ni nanay na ibinenta mo daw ang paupahang apartment kay Insan Marjo noon pa. Lagot ka. Mapapatay ka daw niya. Kung hindi man ay palalayasin ka raw niya kung hindi mo maipapaliwanag kung saan mo ginamit ang pera. Lagot ka talaga kay nanay, ate. Napapikit si Lunette nang mabasa niya ang chat na yon ng kanyang kapatid na si Luna. Ngayon pa talaga nalaman. Sumabay pa. Nai-stress na talaga siya. Wala pala na talaga siyang pupuntahan. Paano na to? Ilang sandali siyang ng problema. Maya-maya inaagaw ang pansin ni Lunette sa pinto ng isang suite na nakabukas. May lumabas doon na lalaki na busy sa pakikipag-usap sa cellphone. At laking pamimilog ng kanyang mga mata nang nakita niyang si Elwin pala yon. Hindi niya napansin kanina na doon ang suite ni Elwin. Magkakamukha naman kasi ang hallway ng hotel na yon. Sa wakas, lumabas din ang tokmol sa lungga nito. Makakausap na niya ito tungkol sa hihilingin niya sana na pakikipagbalikan. Masanda na niyang lunukin ang kanyang pride, magkabalikan lang sila at magpakasal na. Natutuwang lalapitan na sana ni Lunette ang dating nobyo. Miss you too, babe. Love you. Ngunit natigil siya sa paghakbang nang biglang narinig ang sabi na yon ni Elwin sa kausap nito sa phone. Pakiramdam niya na sabuyan siya ng tubig na madaming yelo. Nanigas ang buong pagkatao niya. Papunta na ako dyan. Maligo ka na ha. Sabi pa ni Elwin. Kaya pala wala ka ng paramdam sa akin dahil may iba ka na. Ang bilis naman. Ginustong isigaw ni Lunette. Ngunit hangin lamang ang lumabas sa kanyang bunganga. At nang lilingon sa banda niya si Elwin, hindi niya alam kung bakit bigla naman siyang nagtago. Ikinubli niya ang sarili sa kanto ng hallway upang hindi siya makita nito. Bigla siyang naduwag na ewan niya kung bakit. Mabuti na lamang at may hawak siyang plato at parang may kinakapitan siya ngayon. Mas pinili niyang tahimik na lamang na umiyak kaysa ang kausapin si Elwin. Ha? Nagulat na lamang siya nang may kamay na humablot sa kanya at bigla siyang hinila. Hinila hanggang sa living room ng isang presidential suite. Ipinaupo siya nito sa isang mahabang sofa. Walang naging reklamo si Lunette. Iniyuko na lamang niya ang ulo. Sapagkat si Rion Gay ang may kagagawa niyon na kung makatingin sa kanya ay dismayadong-dismayado. Tigilan mo na ang paghabol sa lalaking yun. Kung ayaw niyang panagutan ng baby niyo, ano naman ngayon? Ginagawa ko lang naman to para sa anak ko. Sinong inang gugustuhin na isilang ang kanyang anak na walang ama? Para lang may makakagisnan na ama ang baby mo. Magpapakababa ka na ng ganun. Tingnan mo nga sarili mo kanina. Para kang tanga. At saka Lunette, gusto mo bang lumaki ang anak mo na ganung klaseng amang makikilala niya?
Ama na ngayon palang wala nang pakialam sa kanya. Mag-isip ka nga. Nang hindi umimik si Lynette ay hinablot ni Rion ang platong hawak-hawak niya. Akin na yan, Rion. Kakainin ko pa yan. Ipaghahain kita ng iba. Kita mo, parang natong bangkay sa lamig. Sumunod ka sa kusina kapag umayos ang pakiramdam mo. Ibig bang sabihin ito ay inaampon mo na ako? Hindi, walang ganun. Pwede ka magstay rito pero hanggang ngayong araw lang. Bukas aalis ka rin. Pagkasabi niyo ni Rion ay tumalikod na ito dala ang platong may pasta. Napangitiman dahil sa wakas ay may tutuluyan na siya pansamantala ay tumulo pa rin ang mga luha ni Lynette. Masama talaga ang loob niya sa nalamang katotohanang may iba na si Elwin. Ibig sabihin wala na pala talaga silang pag-asa na maging maayos pa. Mag-isa na lang talaga siya hanggang sa kunin na siya ni Lord. Ang simpleng pagluha ay unti-unting naging hikbi hanggang sa naging hagulgol na. Matapos kumain ay inihatid siya ni Rion sa magiging kwarto niya daw sa araw lang na yon. Hindi ba pwedeng magstay ako rito hanggang maging okay na ako? Ungot niya sa binata. Hanggang bukas ka lang, Lynette. Abuso ka na. Matatag na sagot nito at iniwan na siya. Makulit ang itsura na iningusan na lamang ito sa likod ni Lynette bago isinara ang pinto. Pero nang mapagsolo ay malungkot ulit ang itsura niya na tinungo ang kama. Inalis ang sling bag sa katawan at ipinatong sa side table. Pagkatapos ay inihiga ang sarili sa malambot na kama. Ilang sandali na nakipagtitigan siya sa kisame bago tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya yung sinagot. Ano tong chat mo, Besh? Sorry pero ngayon ko lang nabasa. Ngayon lang kasi nagkaroon ng kuryente dito sa probinsya. Ano, prank ba to? Gaga ka. Hindi to magandang prank ha? Sinasabi ko sa'yo, itatakwil kitang kaibigan. Pagdaldal agad sa kanya ng kaibigang si Arlene, hindi pa man siya nakakapag-hello dito. Si Arlene ay naging matalik niyang kaibigan sa trabaho. Mga admin staff sila sa isang malaking mall. Wala lang ngayon si Arlene dahil namatay ang lolo nito. Sinamantala na rin nito ang pag-uwi sa Samar para makapagbakasyon ng matagal kasama ang boyfriend. Hoy Lynette, ano? Sumagot kang bruha ka. Nakuha ko na ang endoscopy with biopsy result last week, Besh. Gastric cancer daw. Sa madaling salita, stomach cancer. Stage 2. Ano? Bulalas ni Arlene na halos bumasag sa eardrums niya. Kagat ang labing bumangon si Lynette. Hinilot-hilot niya ang kanyang noo. Kung ganun, gusto mo bang bumalik na ako dyan? Ano ka ba? Stage 2 pa lamang to, Arlene. Wala pang dapat ipag-alala masyado. Pero Besh, cancer pa rin yan. Ano bang sabi ng doktor? Pwede pa bang makuha sa gamot? Maaagapan pa ba? Oo daw, sa pamamagitan ng pagpapa-opera at maagang chemotherapy. Kung ganun ay dapat na akong bumalik dyan para may kasama ka sa operasyon mo. Besh, kalma lang. Hindi pa naman kailangan magmadali siguro. Enjoy mo muna ang pagbabakasyon mo dyan dahil pinag-iisipan ko pa lang naman ang lahat. Isa pa, wala pa rin naman akong pera para simulan ng gamutan. Hindi ko alam kung sakop ng insurance sa trabaho natin tong sakit ko. Bumuntong hininga si Arlene. Sige, naiintindihan ko. Pero kapag buo ng loob mo na magpa-opera, itawagan mo agad ako, okay? Kaya mo yan. Tutulong ako sa gastos hanggang kaya ko, okay? Napangiti na si Lynette. Gumaan kahit konti ang dalahin niya sa malaking problema na kinakaharap. Hindi naman pala siya mag-isa. May best friend pa siya na makakasama niya sa laban na ito. Madami pa silang napag-usapan ni Arlene bago sila nagpaalam sa isa't isa. Nakatulog na rin siya at umaga na nang nagising. Ginising siya ng sakit sa tiyan. Lynette, gising ka na ba? Halika, lumabas ka muna dyan. Kumain tayo sa labas. Sa kamalasan ay tawag sa kanya nang kumakatok sa pinto na si Rion. Salamat pero hindi ako nagugutom. Take-outan mo na lang ako. Salamat ulit. Malakas niyang sagot habang tinitiis ang sakit sa tiyan. Namumutla ang kanyang muka at pawisan agad ng malapot. Sure ka? Oo. Sige, alis muna ako saglit kung ganun. Wait for me, okay? Ingat ka. Pagkasabi niyon ay pisil-pisil ni Lynette ang tiyan na kinalkal ang gamot niya sa kanyang sling bag. Ni hindi na siya nag-abala na kumuha ng tubig. Nilunok niya ang iba't iba at naglalakas ang gamot na inireseta sa kanya ng doktor kapag sinusumpong siya ng sakit. Sakit na hindi niya alam kung paano niya nakuha. Dahil siguro sa stress. Pwede ring dahil sa laging wala sa oras na pagkain. O dahil sa mga unhealthy niyang kinakain. Ewan niya, hindi niya talaga maarok sa isip kung bakit sa dinami-dami ng masamang tao sa mundo, isa siya sa minalas na tapuan ng cancer. Habang tinitiis ang sakit ay tumutulo ang mga luha na nakatulog si Lynette.
Hindi na niya namalayan ang pagbukas ng pinto nang nakabalik si Rion. Ilang sandali na pinagmasdan siya ng binata bago ito lumabas din ng kwarto. Hinayaan na siyang matulog kaysa alukin ng kumain. Kinabukasan, wala nang Rion Gay sa magarang presidential suite nang magising si Lynette. Pumasok na siguro siya sa trabaho. Sa isip-isip niya. Ang kaninang iniisip niyang siya naman ang magluluto ng masarap para sa binata ay nagbago na. Sa halip ang mga nakita niyang take-out food na nasa lamesa ang inalmusal niya. Matapos lagyan ng pagkain ng kanyang sensitive na sikmura, ay nagsimula siyang maglumikot sa bahay ni Rion. Naglinis siya at nag-ayos doon, pero hindi naman niya iniba ang ayos ng bahay. Knowing Rion, mabait yun na tao, huwag lamang gagalawin ng mga gamit nito. Alam niya ang ugaling yun ng binata dahil matagal din silang naging magkaibigan bago naging magkasintahan. Hindi ko na dapat iniisip ang mga nakaraan na. Tigil niya sa nag-uumpisang pagdaloy ng alaala ni Rion. Lalo na nang sumagi na rin sa isip niya ang ginawa niyang pang-iindiyan dito sa araw ng kanilang kasal. Sinikap niyang ituon ng pansin niya sa pagpupunas sa isang cabinet sa living room. Kumuha siya ng isang dining chair at iyon ang ginawa niyang tungtungan upang malinisan hanggang taas ang magarang suite. Subalit kahit anong bisi-bisihan niya, ay nagtuloy-tuloy pa rin ang flashback sa isipan niya at hinayaan na niya. 5 taon na ang nakalipas. Tinanggap ni Lynette ang kasal na inalok sa kanya ni Rion. Hindi lang dahil may puwang ito sa puso niya na higit pa sa kaibigan, kundi dahil sa itinatak niya sa isipan na kung papakasal siya sa isang gay na ubod ng yaman ng angkan, ay tiyak na magiging mayaman din siya sa hinaharap at makikinabang din ang kanyang mga magulang at kapatid. Ang hindi niya inasahan ay ang makakatanggap siya ng email mula sa inaplayan niyang trabaho sa abroad bago pa man siya magtungo sa City Hall kung saan gaganapin ang kanilang kasal. Miss Lynette Enshaw, we are pleased to offer you the position of receptionist at Hilton Hotel located in Edinburgh, Scotland. Ni hindi pa niya nababasa ang buong mensahe ng email ay dumagundong na ang kaba sa dibdib niya. Dinagsana siya ng sobrang kasiyahan. Paano yun ang pinapangarap niya? Ang makapagtrabaho sa ibang bansa, tapos sa Scotland pa. Kaya naman agad siyang sumagot sa email. Yes, ma'am. I'd like to formally accept the offer for the position. I'm truly excited about this opportunity. I can't wait to join the team and contribute to the company's goals. Ang sabi niya agad nang tawagan niya ang nakalagay doon na phone number. Hindi na talaga siya nagpatumpik-tumpik pa. Huli na nang ma-realize niya na ikakasal nga pala siya sa araw na yon at posible na kapag asawa na siya ni Rion ay pwedeng hindi siya nito payagan ng mga ibang bansa. Paano na to? Namang problemang tanong niya sa sarili nang tumigil ang kanyang sinasakiyang kotse sa harapan ng City Hall. Ma'am, nandito na po tayo. Untag sa kanya ng driver. Kagat-kagat ang pang-ibabang labi na bumaba siya sa kotse. Hanggang sa isang pa siya ang kanyang napagdesisyonan. Ang hindi na siya sisipot sa kasal nila ni Rion dahil mas pinipili niya ang trabaho sa ibang bansa. Mas mahalaga sa kanya ang pangarap niya. I'm sorry, Rion. Naibulong na lamang niya sa hangin at nagtatakbo na paalis sa lugar na yon. Kung ano ang nangyari o ginawa ni Rion noong nalaman nitong hindi siya sumipot sa kasal nila, hindi na niya alam dahil hindi na nagpakita sa kanya ang binata at hindi na rin siya nito kinontak pa. Hindi man lang siya nito pinuntahan para questionin o sumbatan. Inisip na lang niya na ganoon kabait si Rion, na sa sobrang bait ay hindi man lang nagalit ito sa kanya. At napatunayan niya na ngayon na tama siya dahil sa kabila ng nangyari, heto't pinatuloy pa rin siya nito sa tirahan nito. Tinulungan pa rin siya kahit na ang laki ng naging kasalanan niya rito. Isang malakas na boses ang nagpabalik kay Lynette sa kasalukuyan na ikinagulat niya. What the hell, Lynette? Gulat na gulat naman si Rion nang pagpasok niya sa kanyang presidential suite ay may nakita siyang babaeng buntis na nakatungtong sa silya habang naglilinis. Ay! Dahil sa lakas ng boses niya ay nagulat si Lynette. Naging dahilan yon para hindi na nito mabalanse ang katawan. Mabuti na lamang at mabilis si Rion. Nasalo niya si Lynette bago pa man ito bumagsak. Sa gulat at takot nilang dalawa ay halos hindi sila humihinga na nagkatitigan sa isa't isa. Pero maya-maya lamang ay naging intimate na yon. Wari ba'y bumalik sila sa kanilang nakaraan na mahal nilang isa't isa. Until Rion's mouth came down to hers. Nagdikit ang kanilang mga labi at kasabay ng pagkawala ng matinong pag-iisip nila ay ang kakaibang kilabot ng kuryente na parehas nilang naramdaman na dumadaloy sa bawat himaymay ng kanilang mga kalamnan. Hindi plinano ni Rion na halikan si Lynette.
Kung naisip man niya yon, sana napigilan niya ang sarili bago pagawin yon. Ngunit hindi dahil bigla na lamang siyang itinulak ng kanyang puso na gawin ang dikta nito. Naghiwalay rin naman agad ang kanilang mga labi, at nang matauhan sila ay parang may mga kaitong silang nakakahawa na lumayo sa isa't isa. Sorry, bigla na lamang paghingi sana ng dispensa ni Rion. Sorry din. Mabilis na pumumutol sa kanya ni Lynette at nagtatakbo na sa may hagdanan. Nagkulong sa inuukopang kwarto. Naiwan sa living room si Rion na sising-sisi sa ginawa. Kamuntikan na niyang sakali ng sarili. What was that, you bastard? Dapat pala hindi ka na lang umuwi. Kastigo niya sa sarili. Hindi siya mapakali kanina sa bago at hindi pa tapos gawin ang kanyang opisina dahil sa kakaisip niya kay Lynette na nasa bahay niya. Kaya umuwi siya. Nag-alala siya na baka may maisip itong masama katulad sa may rooftop kahapon. Nakailang sukle siya ng kamay sa kanyang buhok bago iiling-iling na tinungo ang kusina at uminom ng tubig. Idinaan niya sa paglaklak ng malamig na tubig ang init pa ring nararamdaman. Sinubukang magpansinin ang biglang nabuhay na pagkalalaki niya sa ilalim ng kanyang boxer short. It had to be the stress. Sabi niya sa sarili bilang excuse. Imposible na may nararamdaman pa rin ako, kaya apektado pa rin ako sa kanya. Ang tagal na ng 5 years. I have long forgotten her. Sigurado ako dun. Dagdag niya at kumuha pa ng isang bottle ng tubig. Nang parang walang epekto yun ay beer in can na ang kinuha niya sa fridge. Gawa rin ng hindi inaasahang nangyaring halik na yun ay lumipas ang araw at isa pang araw na hindi na nagawang ipagtabuyan pa ni Rion sa kanyang presidential suite si Lynette. Paano ba naman niya magagawa kung todo iwas na siya sa dalaga? Hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag nakaharap niya si Lynette. Natatakot siya na baka bigla siya nitong tanungin kung bakit niya ito hinalikan. Tapos wala siyang maisagot. Nga lang, dahil nasa iisang bahay sila, ay hindi pa rin talaga maiiwasan na magkasalubong sila. Isang gabi na pag-uwi niya, doon sa hagdanan ay nakita sila ni Lynette. At engot na talaga siya kung bigla siyang aatras, o kaya naman na itatalunin niya ang hagdanan makaiwas ng ulit sa dating nobya. Kumain ka na ba, Lynette? Siya ang unang nagtanong. Oo, kanina pa. Gusto mo kumain ulit? Bakit? Hindi ka pa ba naghahaponan? Masama ang nalilipasan ng gutom lalo nang hindi kumakain sa tamang oras. Napangiti na siya dahil doon. Kumalma ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Kumain ako kanina pero konti lang, kaya parang nagugutom ulit ako. Kain tayo? Sige ba? Magaan na pagpayag na rin ng dalaga. Hindi katagalan ay nasa kilalang fine dining restaurant na sila na nasa tabi lamang ng Velvet Palace. Masaya nilang ine-enjoy ang masasarap na pagkain habang kung ano-ano ang pinag-uusapan. Gayunpaman, kapansin-pansin na iniingatan nila parehas na maging topic ang nakaraan nila. Lalong-lalo na ang nangyari na kissing scene nila nung nakaraang araw. So, anong plano mo sa baby mo? Pagbubukas ni Rion sa bagong usapan nang mapansin niyang natahimik na sila. Ha? Anong baby? Baby mo, hindi ba buntis ka? Natuliro si Lynette. Nakalimutan nito na nagpapanggap pala itong buntis. Wala naman na ako magagawa kung ayaw panagutan to ni Elwin. Narealize ko na tama ka sa sinabi mo na para akong tanga. Mabuti naman kung ganun. Nagngitian sila at muling namagitan ang katahimikan sa pagitan nila. Hinayaan na yun ni Rion upang makakain sila ng maayos. What's wrong? Tanong niya nang napansin niyang napangiwi si Lynette. Wala. Kailangan ko lang pumunta sa restroom. Parte ng pagbubuntis. Wait lang ah. Paalam ng dalaga at dali-dali nang umalis. Salubong ang mga kilay ni Rion na inihatid ng tanaw ang babae. Napansin niya na kakaiba ang pagpisil ni Lynette sa tiyan nito. Pisil na parang namimilipit ito sa sakit. Hindi yun gawain ng isang buntis sa tiyan na may lamang baby. Sa restroom, lahat na yata ng santo ay natawag na ni Lynette mawala lamang ang sakit na nararamdaman niya kahit saglit lang. Natatakot siyang mainip na si Rion at puntahan siya doon. Ayaw niyang malaman nito ang kanyang sakit. Please, tama na. Mamaya na lang ulit. Sumamon niya sa tiyan niya. Napaupo na siya sa gilid ng cubicle dahil sa tinitiis na sakit. Kagat-kagat niya ang pang-ibabang labi para pigilin ang paghiyaw sa sakit. Pasalamat niya sa Diyos at ilang minuto lang ay tumalab na ang painkillers na kanyang ininom. Pawis na pawis siyang lumabas sa cubicle at hinarap ang sarili sa salamin. Panay ang buga niya ng hangin. Sa nanginginig na kamay ay niretouch niya ang sarili.
Tiniyak niyang walang mahahalata si Rio na anumang hapdi na nararamdaman niya sa katawan. Sorry, ang tagal ko. Buhay na buhay ulit ang itsura nang bumalik siya sa table nila. Magiliw pa siyang ngumiti sa binata. Ayos ka ng ba, Lunette? Oo, alam mo naman ng mga buntis maselan. Kung ano-ano ang biglang nararamdaman. First trimester pa lang kasi. Tumango-tango si Rion. Naniwala naman. Parang walang nangyari na pinagpatuloy na nila ang pagkain at kwentuhan. Sa sumunod na araw ay naging maayos pa ang setup nila ni Lunette sa kanyang tahanan. Hindi tuloy maiwasan ni Rion na hindi kabahan. Malalim ang iniisip niya buong araw sa kanyang bagong opisina. Naroon siya sa kanyang executive chair at tulala. Hindi alintana sa kanya ang mga ingay sa paligid niya ng mga trabahador. May problema ba, sir? Kanina ka pa tahimik ka. Hindi na natiis na tanong ni Mr. Cruz sa kanya. Si Lunette na sa suite ko. Ilang araw na. Pag-amin niya. Si Lunette Enshaw, sir. Ang ex-bride niyo na nakita natin sa rooftop ng Velvet Hotel. Tama ba? Tumango si Rion. At dahil nasabi na niya ang tungkol kay Lunette, ikinuwento na rin niya kung paanong nakatira na sa suite niya ang dating nobya. Wala namang masama dun, sir. Tinutulungan mo lang ang isang buntis na walang mapuntahan. Ang masama ay parang unti-unting bumabalik ang nararamdaman ko sa kanya 5 years ago. Diyan tayo patay, sir. Ay, ikaw lang pala. Kaya nga hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sir, wala din namang masama kung pati si Miss Lunette ganun din ang nararamdaman. Madami naman diyang mga mag-ex na nagkabalikan at silang nagkatuluyan. No way. Bakit naman, sir? Buntis nga, di ba? Hindi rin naman big deal yun eh. Ilang lalaki na ba ang pinanagutan ng babaeng may anak sa iba? Ang mahalaga sa kanila ay mahal nila ang babaeng pinili nila at mahal din sila. Kung sa ibang pagkakataon ay baka nabato na niya ng kung anong hawak niya si Mr. Cruz. Subalit hindi niya magawa nang ma-realize niyang may punto ito. Ang kaso, sir, hayaan mo na naman ba na buksan niya ang puso mo tapos sa bandang huli, iiwan ka ulit? Ang sa akin lang naman, sir, what if maulit ang nakaraan niyo at hindi na naman kayo matuloy sa happy ending? Nahulog na talaga sa malalim na pag-iisip si Rion. Humantong yon hanggang sa isang bar na kanyang pinuntahan matapos ang trabaho. Kinailangan niya pati ng tulong ng alak, kundi ay mababaliw na siya sa kakaisip. Sa kasamaang palad, kahit yata ubusin niya ang alak sa mundo sa sandaling yon ay hindi uubra. Lalo nga niyang namiss si Lunette kaya bigla siyang napauwi ng wala sa oras. Ang hindi niya alam ay parehas lang sila ni Lunette. Gulong-gulo rin ang dalaga sa nararamdaman ng mga sandaling yon habang naghihintay sa pag-uwi ni Rion. Yakap niya kanyang sarili na pabalik-balik ng lakad sa may living room. Normal lang naman na hintayin ko siya dahil siyang may-ari ng bahay na to. Nakakahiya naman na palagi na lang akong tulog kapag darating siya. Pilit niya yung sinisiksik sa isipan sa tuwing naiisip niya na feeling asawa siyang naghihintay sa kanyang mister. Nakikipagtalo siya sa sarili nang biglang tumunog ang smart video doorbell. Dali-dali niyang sinilip sa maliit na monitor kung sino ang tao sa labas. At ganoon na lamang ang pamimilig ng kanyang mga mata nang makita niya ang mukha roon ni Elwin. Yung excitement niya ay napalitan ng pagkalumbay. Gayunman, pinagbuksan niya pa rin ito ng pinto. Anong ginagawa mo rito, Elwin? Paano mo nalaman na nandito ako? Nakita kita nung isang gabi na may kasamang lalaki at sinundan ko kayo. Dito kayo pumasok. Sinong lalaking kasama mo, Lunette? Akala ko ba'y nakipag-break ka sa akin dahil gusto mo muna ng space? Bakit parang meron ka na palang iba? Napasinghap si Lunette. Gustong-gusto niya itong sumbatan pero pinigilan niya ang sarili. Pinaalalahanan niya ang sarili na wala ng dahilan para magpaliwanag siya sa lalaki. Nagbago na ang isip niya. Ayaw na niyang makipagbalikan dito. Hindi naman masama na mamatay siyang walang jowa o asawa. Siya si Rion Gay. Ang ex mo na lagi mong kinukwento sa akin, tama? Nagkabalikan na kayo? Ako nga. Ako si Rion Gay, ang kababata niya. Matalik na kaibigan. Ex-boyfriend, ex-fiancé. At higit sa lahat ang kanyang tagapagtanggol sa lalaking gusto ulit siyang saktan. Bigla ay sagot ni Rio na sumulpot sa likod ni Elwin. Sa pagkataranta ni Lunette ay hindi niya namalaya na dumating na pala ito. May hawak itong mga paper bag na malamang mga damit na naman na binili nito para sa kanya. Nagsukatan ng masamang tingin ang dalawang lalaki nang lumapit pa si Rion at tabihan siya. May kailangan ka pa ba kay Lunette? Tanong ni Rion pagkuwan. Wala naman pare. Nakita ko lang siya nung isang gabi dito sa Velvet Hotel kaya kinukumusta ko lang siya. Matapos mo siyang... Galit sanang sasabihin pa ni Rion. Handa nang manapak ang mga nakakuyom ng kamao.
Elwin, salamat sa pagkamusta pero okay lang ako. Sige na, gabi na. Saka na lang tayo magkamustahan. Mabilis lamang na pang-aagaw ni Lunette sa atensyon ng dalawa at hinila na sa braso si Rion papasok ng suite. Hindi na nakaalma ang dalawang lalaki nang isara niya ang pinto. Grabe ang pagbuga niya ng hangin pagkatapos. Para bang hindi siya huminga ng isang oras. Sana hinayaan mo akong ipamukha sa lalaking yun ang pagkakamali niya, Lunette. Inis na sabi sa kanya ni Rion nang tingnan niya ito. Dumiretso sila sa sala. Ano bang meron sa lalaking yun? At parang sa kabila ng ginawa niyang pagtanggi sa pinagbubuntis mo, gusto mo pa rin siyang balikan? Huwag ka namang magalit. Nangungumusta lang naman siya eh. At ginikilig ka naman. Umaasa na naman. Ano bang sinasabi mo? Naamoy na ni Lunette ang alak sa hininga ni Rion. Lasing ka? Hindi ako lasing. Nakainom lang. Parehas lang yun, kaya ang mabuti pa ay umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. Ganon din ako dahil inaantok na rin ako. Nangakmang lalampasan na niya ang binata para maunang umakyat sa taas, ay hindi natuloy ng hawakan ni Rion ang kanyang braso at hinigit ng bahagya palapit dito. Nagtama ang kanilang mga mata. Bakit, Lunette? Anong bakit? Bakit sa lalaking yun ay gusto mo makipagbalikan? Hinahabol mo pa siya. Bakit ako nun ay hindi mo ginawang habulin at siputin? Ayokong pag-usapan ng nakaraan, Rion. Binawi niya ang kamay pero dahil ramdam na ramdam niya ang panginginig ng mga tuhod, ay hindi niya muna tinangka na humakbang. Gusto ko lang malaman, Lunette. Bakit? Bakit noon na hindi ka man lang nagtangka na balikan ako? Hindi ko alam. Hindi mo alam? O talagang hindi mo lang talaga ako nun minahal? Utang na loob, Rion. Tama na. Tapos na ang kamanatang yun sa buhay natin. Huwag na natin sanang balikan pa. Masasaktan ka lang. Ilang sandali na nawala nang sasabihin si Rion. Nang makahuma, pinilit nitong gawing salat sa emosyon ng tinig. Fine, kung yun ang gusto mo. Salamat, Rion. Pero Lunette, kung gusto mo na may amang kagigis na ng anak mo, hindi mo na kailangan bumalik sa lalaking yun. Willing akong maging ama ng baby mo. Napatanga si Lunette sa mukha ni Rion. Namimilog ang kanyang mga mata at dahan-dahan pang napanganga. Shock washed over her, leaving her mind completely blank for several seconds. Ituloy natin ang kasal natin noon, Lunette. What? Narinig mo ako, Lunette. At gusto ko, yes or no lamang ang isasagot mo kung sasagot ka. Nababaliw ka na ba, Rion? Siguro nga nababaliw na ako. Dahil kahit ayaw ko, dahil na-trauma na ako sa ginawa mong hindi pagsipot sa kasal natin noon, wala pa rin akong nagawa nang magbukas ulit ang puso ko para sa'yo. Naglahong bigla ang tinig ni Lunette. Hindi ka ba masaya dahil ang kagustuhan mong magkaroon ng ama ang baby mo ay matutupad na? Hindi ka na rin itatakwil ng nanay at tatay mo kung sakaling malaman nila ang kondisyon mo. Wala pa rin naging salita si Lunette. Nanatili lang siyang nakatitig sa gwapong mukha ni Rion. Naghintay na rin kung bigla itong magtatatawa at magsasabi ng it's a prank. Subalit na natili itong seryoso. Ang ipinagtaka pa niya ay nararamdaman niya na tuwang-tuwa ang puso niya. Mukhang nagulat kita sa mga sinabi ko, Lunette. I'm sorry pero yun lang ang naisip kong paraan para hindi ka na makipagbalikan sa lalaking yun. I'd rather kill him than find out you're marrying him. Hindi siyang karapat-dapat na lalaki para sa'yo. Lalong hindi siya karapat-dapat na maging ama ng mga anak mo. Napakurap lamang si Lunette habang nakatitig pa rin kay Rion. Mali ang sinasabi nito kay Alwin. Mas mali na may baby siya. Pero hindi naman niya magawang maitama lahat dahil ayaw niyang sabihin dito na may cancer siya. Ayaw niyang mas kaawaan siya nito. Marry me, Lunette. Ako na lamang ang piliin mo na maging ama ng baby mo. Tayo na lang ulit, please. Pakiusap pa sa kanya ni Rion. Guilty na siya kaya nag-iwas na siya ng tingin. Pag-iisipan ko muna. At laking pasasalamat niya nang sa wakas ay maisabi niya. Bumuntong hininga si Rion. Oo nga naman. Dapat mo nga munang pag-isipan. Sorry kung parang minamadali kita. Salamat. Sige, matutulog na ako, Rion. Tuluyan na niyang pag-iwas. Halos patakbo niyang tinungo ang hagdanan. Pagpasok niya sa kwarto ay nakagat niya ang kanyang hituturo habang napapangiwi. Katulad kanina ay nagpabalik-balik siya ng lakad. Merong uupo rin siya sa gilid ng kama pero agad din namang tatayo. Mali yata na nagstay ako dito sa bahay ni Rion. Parang gumulo pa lalo ang sitwasyon. Sabi niya na ginulo-gulo na rin ang buhok. Huwag kang kiligin, bruha. Saway niya sa sarili nang maramdaman niyang may parte sa kanya na kinikilig pa. 5 taon na kayong wala. Imposible na gusto ka pa rin niya.
Baka naaawa lang siya sa'yo kasi naniniwala talaga siyang buntis ka. Hindi yun, love. Awa lang yun. Oo, isang malaking awa. Kaya kumalma ka, Lunette. Nalungkot siya sa kaisipan na yun. Parang brutal pa nga na naramdaman niya ang unti-unting pagkahati sa puso niya. Malinaw na sa kanyang lahat. Bumalik ang nararamdaman niya para kay Rio noon. Mahal na ulit niya ang binata. Pero sana hindi na lang. Dahil muli ko lamang siyang iiwanan na naman kung sakali. Hindi pwede na mahalin ko siya ulit at mamahalin niya ako ulit. Ani mo'y pinagsakluban siya ng langit at lupa na napahawak sa kanyang tiyan. What have I done this time? Nasabunutan niya ang sarili. Hanggang sa nakapagdesisyon siya. Kailangan ko nang umalis sa bahay na to bago lumalim ulit ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Ayokong saktan ulit si Rion. Pagising ni Rion kinaumagahan, siya naman ang nagtaka nang wala siyang nasilayan na nagkakaping Lunette sa kanyang sala o kusina. Kinabahan siya ng matindi. Natakot sa pumasok sa isip niya na baka mag-isa na lang siya sa bahay niya. No, Lunette, you can't do this to me again. Nakatiimbagang na tinakbo niya ang taas ng suite. Pabalya na binuksan ang pinto ng kwartong inuukapan ni Lynette. Damn you, Lunette! Sigaw niyang nanggagalaiti sa galit nang mapagtanto niyang tama ang hinala niya. Ang hinala niya na iniwan na naman siya ng babaeng gusto lang naman niya ay makasama habang buhay. Imbes na kape ang iniinom niya sa umagang iyon ay naging alak na. Kung noong una mo akong iniwanan, hindi kita hinabol. Sa tingin mo hahabulin kita ngayon? Wag na wag ka nang babalik sa buhay ko, Lunette Ensyo. I'm done with you. I don't want to see you ever again. Halos mabasag ang iniinuman niyang wine glass sa kanyang kamao nang iyon ay kanyang i-bottoms up. Ilang araw ang lumipas na nagpakalunod si Rion sa alak hanggang sa dinalaw na siya ni Mr. Cruz. Hindi makapaniwala si Mr. Cruz nang sabihin niya ang kanyang plano na magbabakasyon siya ulit sa Isla Batan West. Napuntahan na lamang siya roon kapag tuluyang maayos na ang lahat sa ipinatayo nilang bagong kumpanya. Walang cellphone, wala lahat siyang dadalhin kundi sarili lang. Ilang linggo ka naman doon, sir? I don't know. Basta ikaw na munang bahala sa lahat dito, Mr. Cruz. Ayaw mo bang hanapin na lang siya, sir? Baka naman may dahilan ko bakit ginawa na naman niya yun. Marahas ang naging buntong hininga ni Rion. Hindi na. Ano man ang dahilan niya, sa kanya na lang yun. Bahala na siya sa buhay niya. Ang kailangan ko lang gawin ay ulitin ang ginawa kong pagbura sa kanya sa puso ko. At kahit kailan, hindi na siya muling mamahalin. Isinusumpa ko na ang babaeng yun. Sobrang bait mo naman kasi, sir. Kaya lagi ka nalang nasasaktan eh. Kung iba lang ay baka pinilipit na ang leeg ni Miss Lunette. Mahal ko eh. Tama, sir. Mahal mo nga talaga si Miss Lunette. Mapait naman ang kanyang naging ngiti bago tinungga ang natitirang alak na laman ng wine glass. Sa araw rin na yon, bago lumubog ang araw, ay sakay na ng chopper si Rion papuntang Isla Batan West. Gulat na gulat tuloy ang caretaker doon na si Aling Lina. Makalipas ang 2 linggo, How are you feeling, Besh? Nag-aalalang tanong ng bagong dating sa ospital na si Arlene. Nang malaman nitong nagpa-admit na si Lunette sa ospital para sa paghahanda ng operasyon, ay lumuwas agad ito at ang boyfriend nito. Hindi na ito napigilan ni Lunette. Bakit naman ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba kumakain? Sabi ko naman kasi sa'yo, umuwi ka na lang sa bahay niyo, Lunette eh. Naayos naman yung inuupahan ko kahit na maliit na kwarto lang. Hindi lang talaga ako nakakakain dahil kapag dinadamihan ko ay sumasakit ang tiyan ko. Ilang araw pa lamang ang lumilipas mula nang umalis siya sa poder ni Rion, pero kapansin-pansin na ang pangangayayat niya. Naawa na rin siya sa kanyang sarili kaya nagpa siya na siyang magpa-opera. Anya ay bahala na. At least kahit paano ay may ginawa siya para maagapan ng sakit niya o madugtungan ng buhay niya. At ang balak niya ay ililihim pa rin sana sa lahat. Hindi lang niya nagawa ng tawagan siya ni Arlene. Sa sobrang takot niya ay nadulas siya sa kaibigan at nag-iiyak. Ang totoo, natatakot ako, Besh. Huwag ka nang matakot. Nandito na ako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Pero ano bang sabi ng doktor sa gagawing operasyon sa'yo? At kailan daw? Para maagapan daw ay tatanggalin ng cancer sa tiyan ko. Tatanggalin ng tumor pati na rin ng mga kalapit na lymph nodes na maaari na apektuhan. Partial gastrectomy ang gagawin. Ang mga parting may cancer lamang ang aalisin. At next Sunday ang operation dahil madami pa raw kailangang i-check sa akin. Hinawakan ni Arlene ang kanyang nanlalamig at nanginginig na mga kamay. Ayos lang yun. At least, hindi nakakalat pa ang cancer mo, Besh. Basta tatagan mong loob mo, okay? Matipid nang ngumiti si Lunette.
Nga pala, nasabi mo ba to sa pamilya mo? Umiling si Lunette. Gusto kong sabihin sa kanila kapag tapos na ang operasyon. Alam mo naman si nanay, may sakit yun sa puso. Baka kung mapano siya kapag nalaman niya agad. May atraso pa nga ako ron tungkol sa apartment. Sa bagay, sige ako nang bahala sa'yo. Basta ipangako mo sa akin na kakayanin mong lahat. Naiiyak na tumango si Lunette. Malakas na ang loob niya kahit paano, ngayong nasa tabi na niya ang matalik na kaibigan. Sayang lang at wala ang taong nais pa sana niyang makita bago ang kanyang operasyon. Si Rion Gay. Mapait ang sumilay ng ngiti sa mga namumut ng mga labi ni Lunette pagkaalala sa lalaki. Siguro ay isinusumpa na siya nito ngayon dahil sa ginawa niya ulit na pangiiwan dito na hindi man lang nagpapaalam. Hiling lang niya na sana maging maayos ng si Rion. Sana makayanan nito ulit ang kanyang pagkawala. Sa kabilang banda, sa mga oras din na yon, bigla na lamang nakagat ni Rion ang kanyang dila. Aray ko. Bakit Sir Rion? Nabahalang tanong ni Aling Lina na kasama niya sa pag-aalmusal sa may veranda ng mansyon sa isla. May nakaalala po yata sa akin. Nakagat ko ang dila ko. Baka si Sir Carly. Imposible na maiisip ako ng taong yun, Aling Lina. Piso na yun sa love life. Sa bagay. Hay, bagay talaga sila ni Mialyn. Ikaw, kailan ka naman makakahanap ng babaeng para sa'yo? Kailan mo naman siya dadalhin dito? Nangiti lang si Rion. Ayaw niyang sumagot dahil ayaw niyang paasahin ng ginang. Nako, tama na ang pambababae mo, sir. Pumili ka na at hindi ka na bumabata. Naunahan ka tuloy ni Carly. Kumain ka na lang, Aling Lina. Hayaan mo't pagbalik ko sa Maynila, pakakasalin ko na agad ang unang babaeng makikita ko. Ay, wag naman ganun. Paano kung ang unang makita mo'y may asawa na o kaya naman ay pangit na tulad ko? Malakas ang naging tawa ni Rion. Ito ang dahilan kung bakit mas ginugusto niyang magmukmok sa Isla Batan West kaysa ang gumala sa iba't ibang bansa. Maliban sa maganda ang tanawin ay masayang kasama si Aling Lina na caretaker nila. Napakagaan nitong kausap at palabiro. Matapos kumain ay nagpahangin siya sa mataas na burol ng isla kasama ang kanyang itim na kabayo. At dahil busog siya ay hindi niya namalayan na nakaidlip siya. Ngunit agad din siyang naalimpungatan ng dalawin na naman siya ng masamang panaginip. Takang-taka siyang napabangon. Inisip na naman kung bakit lagi na lamang niya yung napapanaginipan. Maayos naman ang lahat sa kanya sa isla. Unti-unti ay gumagaan na ang bigat ng dibdib niya. Sanay na si Rion sa pagpapahilom ng kanyang puso dahil kay Lunette. Ang hindi niya lang maintindihan ay ang laging masamang panaginip na sa tuwina ay dumadalaw sa kanyang pagtulog. Ang eksena lagi ay napakaraming bulaklak na hawak si Lunette. Tumatawa habang papalayo sa kanya ang dalaga, na sa tuwing gusto niyang abutin ito ay hindi niya magawa. Paulit-ulit na ganon. Nagigising na lang siya na pawis sa kalagitnaan ng gabi. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso at habol ang hininga. Spike, tara. Bumalik na tayo sa mansyon. Sabi niya sa kanyang itim na kabayo nang humupa ang kaba sa dibdib niya. Ang ipinagtaka ni Rion ay nang makarinig siya ng tunog ng chopper na paparating. Salubong ang kanyang mga kilay na tumingala sa langit. Maya-maya ay pinaspasan na niya ang pagpapatakbo kay Spike. Sakto na pagdating niya sa mansyon ay palapag na ang chopper. Hindi ba sinabi ko na pupuntahan niyo lang ako dito kapag tapos na ang building ng kumpanya? Nakasimangot niyang sita kay Mr. Cruz na siyang sakay ng chopper. Sir, pasensya na pero ilang araw kong pinag-isipan ng bagay na to at napag-isip-isip ko na kailangan mo talagang malaman. What is it? Tungkol po kay Miss Lunette. Kung tungkol sa babae yun ay ayaw ko nang marinig ang ibabalita mo, Mr. Cruz. Umalis ka na. Sorry sir, pero dapat mong malaman na may sakit si Miss Lunette. Stomach cancer, stage 2. Tulalang napatitig si Rion kay Mr. Cruz. Sa loob ng ilang sandali na blanko ang isip niya. Daig pa niya ang tinamaan ng kidlat na napatuwid sa pagkakatayo. Hindi po sinasadya na dumaan ako sa Malvaro Hospital at nakita ko siya doon na naka-hospital gown. Nagtaka ako kaya inalam ko ang kondisyon niya at yun nga po sir, nalaman ko na stomach cancer ang dahilan na pamamalagi na ni Miss Lunette sa Malvaro Hospital. Pero akala ko buntis siya. Akala ko nga kaya siya umalis dahil nakipagbalikan siya sa ex niya. Umiling-iling si Mr. Cruz. Hindi buntis si Miss Lunette, sir. Kung meron ka mang nakita ng simptomas ng inakala mong pagbubuntis niya, ay malamang simptomas yun ang sakit niya. Same na same kasi ang simptomas ng buntis sa stomach cancer. Naalala ni Rion ang biglang parang masusuka si Lunette.
pati na ang parang masakit ang tiyan nito na hindi niya binigyang pansin. Napag-isip-isip din niya na bawal ang kape sa buntis pero laging nagkakape ang dating nobya sa umaga. Ang pasaway na babaeng yun talaga. Dikit ang mga ngiping na ibulalas niya pagkuwan. Let's go. Babalik tayo sa Maynila ngayon din. Sa Malboro Hospital tayo agad. Yes, sir. Napangiting sagot ni Mr. Cruz. Lihim din itong nakipagsenyasan kay Aling Nina. Pasimple silang napayes dahil sa wakas, mukhang magkaka-love life na ang isa pang amo nila na gay. Isang malaki at pribadong ospital ang Malboro. Kasapi sa gay corporation. Kaya naman nang malaman ng mga namumuno ang pagpunta ni Rion sa lugar ay nabulabog ang lahat. Agad nagtipon-tipon sa rooftop ng Malboro Hospital ang matataas na member ng ospital at hinintay ang kanyang pagdating. Where's the room of your patient, Lunette Ensyo? Walang ligoy na tanong ni Rion sa direktor ng ospital nang naroon na siya at papasok na sila sa loob ng building. Lunette Ensyo? Yes, siya ang babaeng mapapangasawa ko at balita ko'y dito siya nakakonfine. Madaling binulungan ng assistant nito ang direktor. Yes, Mr. Gay. Nandito nga raw po si Miss Ensyo. Dalhin mo ako sa kanya ngayon din. Inilahad ng direktor ang kamay sa may elevator at ganoon na lamang ang pamumutla ng mga mukha ng lahat pati na ang direktor nang makita nilang sa charity ward nakakonfine si Lunette. Dismayadong napapikit si Rion. Kamuntikan na niyang sabihing ipapatanggal niya ang lahat sa ospital na yon kasama na ang direktor. Mabuti na lamang at naisip niyang wala namang alam ang mga ito na ang pasyenteng kinakawawa ng mga ito sa charity ward ay kanyang babaeng pinakamamahal. Sa loob ng ward ay takang-takang nagtanong si Lunette kay Arlene. Kasalukuyan siyang pinapakain ng kaibigan ng rasyong pagkaing lugaw sa ospital. Ward lang ang kaya ng budget niya at insurance. Wala namang problema. Basta sagot ng insurance at PhilHealth ang iba pa niyang gastusin sa operasyon. Yun nga lang, di kasama si insurance ang mga gamot na sa labas ng ospital lamang mabibili. Buti na lang at natutulungan siya ni Arlene kahit na alam niyang gipit din ito. Nangako siya rito na babayaran ito sa lahat ng tulong pinansyal nito sa kanya sa oras na makarecover siya at makaligtas sa cancer. Bakit ang daming security, Arlene? Ewan ko, baka may nangyari. Baka may artista. Naghintay sila ng mangyayari at muntik nang maibugan ni Lunette ang nasa bungangang lugaw nang makita na niya ang pagpasok sa ward ng lalaking noong mga nakaraang araw pa niya hinihiling na sana makita ulit bago siya sumabak sa operasyon. Maotoridad ang aura nito na lumapit sa kamang kanyang kinahihigaan. Wala ka pa rin pinagbago, Lunette. Gusto mo pa rin na sinosolong lahat ng problema mo. Katulad nung nascam ka sa dapat pagpunta mo sa Scotland. Imbes na bumalik ka sa akin, pinili mo na solohin ang problema. Binenta mo pang apartment niyo para lang magpa-scam. Sa gulat na malamang batid pala yun ni Rion ay walang salitang namutawi sa bibig ni Lunette. Sumungaw ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Totoo yun. Isang malaking katangahan na pinili niya noon ang pag-a-abroad kaysa sa kasal nila ni Rion. Fake pala ang agency noon na inaplayan niya. Matapos makuha ang pera niya ay naglahong parang bula ang nakausap niyang babae. Nagkautang-utang siya ng malaki sa kung kani-kanino. At pati ang apartment nila ay naisang lot sa huli ay naibenta niya ng tuluyan. Halos umabot ng 1 milyon ang nascam sa kanya noon. Sa kagustuhan niyang maiahon sa hirap ang pamilya, nabulag siya sa matatamis na pangako ng babaeng recruiter na ni minsan naman ay hindi niya nakita ng personal. Para siyang nahihipnotismo sa tuwing kausap ito sa telepono at sa tuwing binabasa ang mga email nito. Kaya mabilis siyang napapa-oo sa tuwing sasabihin nito na kailangan niyang magbayad ng fee para sa kung ano-anong kailangan sa working visa niya. Parang gumuho ang mundo niya noon. Nawala na nga ang lalaking pinakamamahal niya, nagkautang-utang pa siya. Buti na lang at tapos siya ng kolehiyo kaya nakapagtrabaho siya bilang admin staff sa mall. Kaya unti-unti niyang nabayaran ng mga utang. Pero ang apartment nila ay hindi na niya mababawi, kaya lagot talaga siya sa mama nila kapag umuwi siya sa kanila. Naghintay ako noon, pero anong ginawa mo? Hindi ka man lang nagpakita kahit ang magpaliwanag man lang sana. Panunumbat pa ni Rion. I'm sorry. Sinserong nasabi na lamang ni Lunette. Sorry? Para saan? Sa nauna mong pangiiwan sa akin o itong sa pangalawa? Galit at malakas na sabi nito. Mister, huwag mo sanang awayin ang kaibigan ko. May sakit siya at hindi maganda na ma-stress siya. Hindi natiis na sabad ni Arlene. Umalis kayong lahat dito. Kailangan namin mag-usap ng babaeng to. Galit na galit at mas malakas na bulyaw ni Rion sa lahat ng naroon sa silid.
Otomatiko ang pagkilos ng mga security guard, pati na rin ni Mr. Cruz. Hinawi ng mga ito ang mga tao maliban sa 2 pasyente na kasama ni Lunette sa ward. At bakit niyo ko papaalisin? Ako ang bantay ni Lunette. Siyempre ay pagwawala ni Arlene. Besh, ayos lang. Sige na. Mag-uusap lang kami saglit. Pakiusap dito ni Lunette. Halos sabay sina Lunette at Rio na bumuntong hininga nang sila na lamang doon. Hinawi na ni Mr. Cruz ang privacy curtain sa pagitan ng mga pasyente bago ito lumabas kanina sa silid. Ano bang ikinagagalit mo, Rion? Dapat nga matuwa ka dahil iniwan kita. Gusto mo ba na mag-alaga ng taong tulad ko na pwedeng mamatay anytime na hindi tumalab ang operasyon at mga gamot ko sa cancer? Gusto mo bang mas masaktan lalo? Maya-maya ay wika ni Lunette sa binata. Bakit? Sa tingin mo hindi ko kaya yun? Sa tingin mo hindi kita kayang alagaan? Ganun ba kahina ang tingin mo sa akin ha, Lunette? Pero Rion, iniwan na kita noon at pwedeng maiwanan kita ulit ngayon. Ayoko nang masaktan kita ulit. Sa tingin mo din ba hindi ko gagawin na lahat para mabuhay ka ng matagal? Sa tingin mo hindi kita kayang dalhin sa ibang bansa para doon ipagamot? Ang tigas ng ulo mo. Akala mo kasi palaging kaya mo mag-isa i-resolve ang mga problema mo. Hindi masamang humingi ng tulong at sumandala sa ibang tao, Lunette. Lalo na sa mga taong may malasakit sa'yo at pagmamahal. Rio naman eh. Tigmak na ng luha ang mga mata ni Lunette. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Kung gusto mo akong gantihan, pwedeng murahin mo na lang ako. Pwede mo rin sampalin na lang ako. Please, wag ganito. Huwag kang maging mabait sa akin dahil hindi ko deserve ang kabaitan mo. Doon na natibag ang puso ni Rion. Hinila niya ang isang upuan. Umupo roon. Ginagap ang mga kamay ni Lunette at sa pinakabanayad na paraan, ay pinahid ng isang kamay nito ang mga luha sa pisngi ng dalaga. Huwag ka nang umiyak. Simula ngayon ay makakasama mo na ako sa lahat ng laban mo. Gagawin ko ang lahat para hindi ka na mahirapan pa. Bakit mo ba ito ginagawa sa kabila ng mga kasalanan ko sa iyo, Rion? Dahil mahal kita. Rion, hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Huwag mong sabihin yan dahil noon pa man ay hindi naman talaga kita nakalimutan. Naghihintay pa rin ako sa iyo. Mahal pa rin kita, Lunette. I may be snubbed nung nakita tayong muli sa rooftop ng Velvet. Pero deep inside of me, nagwawala ang puso ko. Masaya akong nakita kang muli. To the point na handa akong akuin ng anak mo na inakala kong totoo. Oh, Rion. Hindi na pinigilan ni Lunette ang damdamin. Imbes na pagurin niya ang utak sa pakikipagtuos sa kanyang puso, ay pinili niyang namnamin na lamang ang tamis na dulot ng sandaling yon. Umiiyak na ibinangon niya ang sarili at mahigpit na ipinulupot sa leeg ni Rio ng mga braso. Niyakap na niya ng mahigpit ang lalaking pinakamamahal. Sinuklian yun ni Rio ng mas mahigpit na yakap. Isinubsob ang mukha sa balikat ng dalaga. Umiiyak ka ba? Akala ko ba walang dapat iyakan? Sa gitna ng pagluha ay birong tanong ni Lunette. Hindi sinisunok lang ako. Bahagyang natawa si Lunette. Mas kinabig pa ng yakap si Rion. Sa araw ring yon, pumayag na si Lunette na ipaalam sa kanyang mga magulang ang kanyang kondisyon. Inutusan niya si Arlene na magpunta sa kanilang bahay. Sa pagbabalik nito sa ospital ay kasama na nito ang kanyang pamilya. Mas napuno ng iyak nila ng mga magulang at kapatid ang ward ng ospital. Bakit hindi mo sinabi agad sa amin na may sakit ka, anak? Ano bang akala mo sa buhay? Isang laro lamang na pwede mong suluhin ng pakikipaglaban porke kaya mo? Hindi maampat-ampat ang luhang namamalisbi sa mga pisngi ng nanay ni Lunette. Oo nga anak, pamilya mo kami. Dapat sa ganitong bagay ay sa amin mo unang sinasabi. Kahit ganito lamang kami ng nanay niyo ay gagawin namin lahat para matulungan kayo ng mga anak namin. May tampo na sabi rin ng tatay niya. Si Luna na kanyang kapatid ay iyak lang ng iyak. Yakap-yakap ito ni Arlene. Sorry tay, nay, Luna. Ayoko lang po kasi na mag-alala kayo agad dahil stage 2 pa lamang naman tong diagnosis sa akin. Bala ko sana isasabihin ko lamang sa inyo to kapag maaagapan pa. Hiyang-hiya sa mga magulang na paliwanag ni Lunette. Sa tingin mo ba parang may lagnat ka lang sa cancer? Diyos ko, Lunette. Paano na lang kung may nangyaring masama sa'yo na wala kaming kaalam-alam? Naghihinagpis na niyakap na siya ng nanay niya. Nanay, sa mga bisig nito ay parang bata nang nagiiyak si Lunette. Saglit ay nakiyakap na rin ang tatay niya at si Luna. Nay, tay, sorry po sa pagbenta ng apartment natin. Kinailangan ko lang po ng pera nung binala ko mag-abroad. Bala ko sanang tubusin yun.
Kaso nitong huli, hindi ko na napakiusapan si Insan Marjo dahil ilang taon na puro tubo sa sangla lang ang binabayad ko sa kanya. Huwag mo nang isipin yun, anak. Nauunawaan ka na namin. Sa ngayon, ang mas mahalaga ay magpagaling ka. Malalagpasan din natin to. Sagot ng nanay niya. Laking pasasalamat naman ni Lunette dahil may mga magulang siyang maunawain at mapagmahal. Kaya nangako siya na babawi sa oras na gumaling siya. Mamasama-sa pa rin ang mga mata ni Lunette nang makapagsolo silang muli ni Rion. Umalis ito sa dali kanina para kausapin ang nakatataas sa ospital. Nagulat pa nga siya nang malaman na isa sa negosyo ng mga gay ang ospital na yon. Nailipat agad siya sa pinakamaganda at pinakamahal na kwarto ng Malvaro Hospital. Alagang-alaga na siya ng mga hospital staff na para bang isang reyna na may sakit. Salamat sa malakas na impluwensya ng isang Rion gay. Ang hampas lupang gaya niya na dama ang kaibahan ng trato sa ospital na yon ng ilang araw ay tila VIP na ngayon. Nakausap na raw ni Mr. Cruz ang kilala naming doktor sa Amerika. Siya nang bahala sa'yo doon pagdating natin. At wala kang dapat ipag-alala dahil ang ospital na napaglilipatan sa'yo doon ay advanced ang medical technology. Specialized oncologist ang tututok sa'yo. At mga nangungunang eksperto sa cancer treatment ang mga makakasama niya. Sa ngayon, pinapabilis na ng ospital na ito ang pagpuproseso sa dokumento mo na kailangan sa visa mo para maibiyahe ka na pa US. Abogado na namin ang bahala sa lahat para sa expedite request sa embassy. Salamat, Rion. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kundi salamat. Wala kang dapat sabihin o gawin, sweetheart. Ang gusto ko lang ay tulungan mo ang sarili mo para sa amin ng mga nagmamahal sa'yo. Labanan mo ang sakit mo. Cancer lang yan. Yakang-yaka mo yan. Ngumiti siya at hinalikan naman siya ni Rion sa noo. Lunette? Natigilan siya nang biglang narinig ang boses ni Elwin mula sa pintuan. Ate, sorry. Nasabi ko kay Kuya Elwin. Nang may di kasi ako sa FB na nandito ako sa ospital. Pinilit niya akong sabihin kung sinong na-ospital. Guilty na paliwanag ni Luna na kasama nitong pumasok sa silid. Ngumiti si Lunette sa kapatid pati na rin kay Elwin. Bakit hindi mo sinabi? Ito ba ang dahilan kaya nakipaghiwalay ka sa akin? Hindi nanunumbat, bagkus ay naiiyak na mga tanong ni Elwin nang lapitan siya. Dumistan siya ng kaunti si Rion. Ngayong nauunawaan na nito ang lahat ay wala na ang galit nito para sa lalaki. Maluwag sa loob nito na hayaan si Elwin na makausap si Lunette. I'm sorry, Elwin. I'm sorry rin, Lunette. Sorry dahil hindi ko alam at hindi ko man lang inalam. Nginitian na lamang ito ni Lunette. Magpagaling ka ha? Oo, at salamat din sa lahat, Elwin. Hangad ko na matagpuan mo ng babaeng para sa'yo. Akmang yayakapin ni Elwin si Lunette, ngunit doon na umalma si Rion. Mabilis itong lumapit kay Lunette at hinawakan sa mga balikat ng babae. Pagod ka na, magpahinga ka na, Lunette. Kailangan mo magpalakas. Napahimas na lamang ng batok si Elwin na humakbang paatras. Wala itong nagawa sa pagiging possessive ni Rion. Natakot na umalma dahil mahirap kalabanin ng isang gay. Mababait ang mga ito pero alam ng lahat na mahirap kalaban kapag tinatabla. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Kasalukuyan na rin nasa Amerika sina Lunette at Rion. Nanatili sa ospital sa Amerika si Lunette simula nang dumating sa bansa. Kahit mahirap ang nagiging laban ni Lunette sa araw-araw, kinaya niya ang lahat sa tulong ni Rion. Hindi siya nito iniiwan. Nagpupuyat ito palagi para mabantayan siya. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong niya kay Rion nang bumalik ito sa inuuko pa nilang silid sa ospital. Laglag ang mga balikat na lumapit sa kanyang nobyo. Kay lungkot ng muka na nakitabi ng upo sa gilid ng hospital bed. Nakausap mo na ba ang doktor? Anong sabi niya, Rion? Mas lumungkot ang mukha nito. Napahimas pa ito ng batok. Nalungkot na rin si Lunette. Sa mga ikinikilos ni Rion, alam na niya ang dahilan. Siguro ay masamang balita ang sinabi ng doktor tungkol sa sakit niya. Siguro, imbes na gumaling ang cancer niya sa kabila ng operasyon at ilang beses niyang pagsalang sa chemotherapy, ay wala pa rin naging saysay. Baka imbes na nawala ang cancer ay lalong kumalat yun sa kanyang tiyan. Baka malapit na siyang mamatay. Naiiyak niyang hinawakan ng kamay ni Rion. Hayaan mo na. Tanggap ko naman kahit na anong magiging resulta. Masaya na ako niyon dahil nakasama na kita. Thankful na ako dun. Naging masaya naman ako kasama ka at hindi sumuko sa sakit ko. Siguro hanggang dito na lang talaga ako, Rion. Tinitigan siya ni Rion. Maya-maya ay bigla itong umiti. Sweetheart, makakasama mo pa ako ng matagal. Magiging masaya pa tayo hanggat gusto natin. Natulala saglit si Lunette.
Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba? It's a prank. Masigla na ang kilos ni Rion na inilabas ang isang papel sa bulsa nito. Clear na ang cancer sa tiyan mo, Lunette. Wala na. Ibig sabihin, successful ang lahat ng paghihirap mo sa ospital na to ng ilang buwan. Nakanganga na inagaw ni Lunette ang papel kay Rion. Mabilis ang binasa at napaiyak kalaunan. Natigilan lang siya nang biglang lumuhod si Rion at inilahad ng isang maliit na kahon na hugis puso na may lamang diamond-studded white gold ring. Rion, ano yan? Lunette, ngayon na pagtagumpayan natin ang laban na to, ayoko nang sayangin pa ang bawat oras na meron tayo. Will you marry me, Lunette Ensio? Pwede bang pakasal na tayo kahit na hindi mo pa ako opisyal na sinasagot ulit? Pwede bang maging asawa na kita habang buhay? Pwede bang maging nanay ka ng mga magiging anak natin? Naitakip ni Lunette ang hawak na papel sa kanyang bunganga. Please, at sana wala nang pasaway na feeling runaway bride. Hindi bagay sa'yo eh. Biro nito. Sa pagitan ng mga hikbi ay naihampas ni Lunette ang hawak ng papel sa balikat ni Rion. Natawa rin ang binata ng kaunti. Yes, I will marry you, Rion Gay. Nagngitian sila at isinuot na ni Rion ang singsing sa palasingsingan niya. Paggawa na tumayo ito at siniil ng halik na may kalakip na labis-labis na pagmamahal. I love you, Mr. Gay. Pangako, hindi na ako mag-feeling runaway bride. Ayoko na pakawalan ulit ang lalaking pinakamamahal ko. Baka hindi na niya ako mapatawad sa susunod. Ani Lunette sabay haplos sa gwapong mukha nang ngayon ay fiancé na niyang binata. I love you too, my soon-to-be Mrs. Gay. With all my heart, hindi ka na makakatakas pa sa akin. Dahil hanggang makasal tayo, hindi na kita hihiwalayin ng tingin. Kaya hindi ka na pwedeng maging pasaway. Masayang tugon naman ni Rion at nagyakap silang dalawa. Isang buwan pa ang lumipas bago nagpa siyang umuwi sa Pilipinas ang engaged ng magkasintahan. Tiniyak muna nila na wala na talagang magiging problema sa kondisyon ni Lunette. Tuwang-tuwa ang lahat nang makita silang muli sa Pilipinas. Hindi nagtagal ay nangyari ang kanilang mag-aarbong kasal at nagkaroon sila ng 2 anak. After 5 years, sa tulong ng regular na pag-inom ni Lunette ng gamot, pagpapacheck up at follow-up monitoring, ay tuluyan nang naging cancer-free si Lunette. Kaya naman lalong naging lubos ang kanilang kaligayahan at pasasalamat sa Diyos. Magaling na siya. Meron pa siyang masayang pamilya. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.